Usually kasi kami mga motor taxi, lalo pag hindi namin familiar yung lugar, ang binabasihan namin yung mapa. So ang binibigay ng mapa yung pinaka shortest distance. Pag hindi namin kabisado, tinitingnan namin yung signs. So pagpasok namin sa bungad, although unfamiliar siya, since mayroon namang dumadaan ng mga sasakyan din, may mga motor din, pero pagdating namin sa dulo, para kaming isdang hinuli doon. Para kaming nalambat doon. Nandun na yung nakaabang ng checkpoint doon. Mayroong patrol car doon sa gilid, sa ilalim ng puno, at yung mga, siguro mga barangay tanod siguro yun. Parang pinapapasok ka lang. Pagdating doon, may violation ka na kasi bawal pala pumasok doon ang mga motor. Sabi ko, sir, ba't bawal? Wala na kaming sign nakikita doon. Ngayon, tinuro niya, ayan no, sa gilid. Nakaparallel sa daan. At talagang nakipag-away ako nung time na yon. Pero wala na akong magawa eh. Kasi, binigay ko na lang yung lisensya ko. May mga ilang city dito sa NCR na mga nanguhuli na parang nanguhula lang. Maabala ka, tapos sisilipan ka lang ng mga ilang violation na wala naman. Example, titikitan ka ng hindi mo naman ginawang violation, wala naman silang ground, wala naman silang mga patunay na nagkasala ka o nag-violate ka dun sa regulation na yun o city ordinance. Kaya minsan masakit din sa mga rider na wala namang kasalanan tapos nabibigyan sila ng ticket. Power ng ng mga enforcer o law enforcement agency dito sa Pilipinas eh. Na-experience ko dito sa sa MOA. So pagkanan ko, nakita ko namang green, nasita ako. Pagkasita sa akin, nahuli ako ng security. Tapos yung isa naman, nakikipag-usap lang, hindi naman niya nakita na kung ano yung violation ko. Kaya tinikitan pa rin ako. Dapat kung sino yung sumita, dapat yun ang maninikit sa akin. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa ako, pero pinabayad pa rin ako, tinikitan pa rin ako, 500 yun. Paano ba ang paghuhuli o pagpapara sa isang traffic violator? Ano ba yung procedure na dapat sinusunod? Kasi yung mga sumbong nakakarating sa akin, paparahin yung isang motorista, in some cases sabihin, sumunod ka na lang dun sa kanto. Tatanungin, anong violation ko? Basta akin ang lisensya mo. Para sa akin, the moment na pinara ng isang traffic enforcer ang isang motorista for an alleged violation, right there and then, dapat sinasabi sa kanya kung anong violation niya and then sa kahingi ng driver's license, insurance, etc. Pero hindi pwede yung parang nag-fishing lamang, basta lamang manghuli and then habang nag-usap sila, hinahanapan na ng kung ano nung pwedeng sabing violation. And I still have another video. Kung walang senyor, ba't pinakawalan? Backup yung pulis yung backup namin doon. Walang backup dito, boss. Hindi mo ba alam? Oh, hindi sinabi sa kanya. Pinakawalan na niya, kitang-kita mo eh. Anong gagawin mo ron, pulis? Oh, ito mga to. Naplatan ako mga boss. Sino nagmura sa'yo? Ayan, ikaw mismo. Ikaw. Sabi mo, bilisan mo dyan, sabi mo sa akin. Pinakawalan niyo yung mag-ina ha. Dapat pantay-pantay po. Inuli nyo kami, huliin nyo rin yung mga ganun. Sabi ko, huli namin kasama namin. Ano ka ba? Sir, ano yung susi ko, sir? Sino pinagay ko? Hindi, sir. Kasi, sir, ako pumilit lang naman ako. Hindi naman ako talaga lulusot eh. Kasabakin kita, maniwala ka sa akin. Diba, sir? Hindi kita, kalatang ko sa trabaho. Diba, sir? Ako, sir, hindi ako lumalaban naman ako sa parehas eh. Yung video at dito pinapakita lamang na some, hindi naman lahat, again, some of our traffic enforcers not professional, not well trained, hindi alam yung mga tamang pamamaraan sa pag-apprehend ng mga traffic violators. Kaya dun nagkakaroon ng problema sa kalye. Nandito ba yung nakita natin kanina yung mga taga-rider? Meron ba tayong from other public transport? Okay, yung sa bus, meron ba tayo muna? Taxi, jeepney, Comsec? Comsec? Gusto ko rin pakinggan yung mga problema usually na-encounter ng mga tricycle driver, ng mga taxi driver, jeepney driver. Meron bang presence sa kanila? Yes, for the bus association po, we have Manila Consortium Corporation, Mr. Jeffrey Aquino, Operations Manager.
Andiyan ba si Mr. Jeffrey Aquino? Mr. Jeffrey Aquino? Sir, pwede kayong umupo? Okay. Bukod sa bus, meron pa ba tayong ano? For NACTODAP, sir, we also have Sa jeep? Confederation of Tricycle Operators and Drivers of the Philippines. Okay. Pakinggan muna natin yung problema na na-encounter usually ng mga bus drivers natin sa kalye. And then, meron tayo sa jeep. We invited them po sa jeep pero wala pong, we have FEDJUDA, Manibela, but they didn't reply, sir. Okay, sige. Alright. So, saan yung ano? Sa bus? I would like to hear from them. Ano Po, yung kadalasang problema na encounter nila? Sana yun? Go ahead, Mr. Aquino. Use your Mr. Jeffrey Aquino, good afternoon to you, sir. So far po, since nag-start po ako sa Mega Manila, ang usually po na violation na nangyayari po is yung usually sa towing po. Sa towing lang po. Towing. Oh. Ano po yung sa towing? Minsan po, tawag dito, yung sa rate, minsan, hindi siya totally naka-align dun sa rate ng charge kasi minsan dinadagdagan nung mga towing company po. Yung mga towing company, nagpapatong doon sa rate. Okay, yan lang po. Yan lang po. Wala kayong problema doon sa pagpapara sa inyo for a certain traffic violation, pero sa akala ninyo, hindi naman talaga dapat at wala naman kayong violation tulad nung sinabi doon sa video. Walang ganon. So far wala pa naman po. Okay. Pero paminsan-minsan, pag sabihin mo yung mga kasama mo, huwag masyadong kaskasero sa EDSA, ha? Hindi, talagang I'm just telling the truth. Minsan, yung MMDA, pinapalo na yung mga boss ninyo, ay pa rin nyo umalis. Hindi, para maging patas tayo rito. Mamaya pagalitan natin mga traffic enforcer, pero siyempre, dapat you have to police your ranks. Sino pa nandito? For the Metro Manila Taxi and Regional Association, we have Mr. Jerry Donesa, the president, sir. Okay, ayan. Mr. Jerry Donesa, sir, good afternoon po sa inyo. Yes sir, good afternoon po. I'm Mr. Junior, President po ng mga taxi driver. So, based po sa aming na-experience, no, ito dahil ako po yung legit na namasada po ng taxi, unang-una po itong enforcer ng Caloocan sa dulo po ng LRT station sa Monumento Circle. Kahit siguro sa inyo, iba sa inyo dito naka-experience din na kapag gumilid ka na ako dito sa dulo ng LRT, papasok ng Rizal Avenue, paparahin ka nila. Anong sasabihin sa iyo? Wrong lane, swerving, at tatakutin ka. Sasabihin, sir, 2.5 yan. At magsiminar kayo dyan. So, ang gagawin ng motorista, makiusap na yan. Maglalagay. Pagka 2.5 ang pinag-usapan, malaking mabigat din yun. Lalo sa amin na malit lang ang kita. Sana, wag naman sanang ganun na parang binabantayan na lang nila yung kaunting kimbot lang ng mga motorista at hinuhuli. Hindi naman traffic yung kanilang inasikaso yung panguhuli ng mga driver na dumadaan doon. So, mayroon akong pasahero na empleyado mismo ng City Hall ng Caloocan. Minimum lang yata ang sahod nila pero ang laki ng mga tiyan ng mga enforcer. Saan ang galing? Paano napapalaki yan? At saka isa pa, babagitin ko na rin po yun sa Manila po. Yung mga ibang enforcer dyan, hindi naman lahat. Nagtatago sa isang poste. Kaunting kimbot mo lang, ayun na, sa gitna, tumatakbo. Kalabay ng huli magnanakaw. Sana po ay magiging fair tayo sa lahat ng bagay. Kung enforcer kayo at kayo nagbabantay dyan, lumantad kayo sa motorista, hindi yung nagtatago po kayo sa gilid. Yun po ang aming kahilingan. At saka po, isa pa po, nakiusap po kami sa, nandito po yung MMDA, no? Sa chairman po ng MMDA. Hiling po sana namin na itong mga U-turn slot natin sa EDSA. Sana alisin na po natin yung mga MMDA dyan. Kasi may stoplight na po tayo So ang ginagawa ng MMDA dyan, konting kimbot lang, yan naman hinuhuli na naman nila. Pero hindi yun. Teka pala, Sir Jerry, let me interrupt. So, ayaw mo nagtatago yung mga MMDA, traffic enforcer, dapat lumantad. Pero kapag nakalantad sila dyan sa U-turn, ayaw mo rin. So, saan sila? Hindi naman. Saan sila pupwesto? Hindi naman sir. Actually, dyan sa EDSA talaga, dapat wala na pong enforcer. Kasi po may stoplight naman po tayo. Sir,
hamalang may enforcer sa EDSA. Para hindi lang para magbantay doon sa mga traffic violator, para in case na kailangan ng assistance ng mga motorist, nandiyan yung MMDA. That's important. But anyway, nakuha ko na yung point mo, yung sa Caloocan na konting kemo, totoo yun. I've heard a lot of stories kagaya po sa inyo na na-encounter ng hindi lamang taxi drivers, kundi maski ng mga sa motorista driving a private car. So, totoo po yun, yung kwento ninyo. Pero kailangan din natin mga traffic enforcer sa mga iba't ibang kalye, sir. Kasi kung alisin natin mga traffic enforcer, di magkakaroon ng chaos. Ibig sabihin, kanya-kanya na silang gawa ng violation yung mga tao. Pero I agree with you, wag magtago. Diba? Para ma-prevent na lang siguro yung pag-violate ng isang motorista sa daan. Comsec, sino pang present? For our tricycle operators and drivers, we have NACTODAP, Mr. Ariel Lim, and for Pamplona 1 TODA, we have Mr. Rondel Dizon. Okay. So, Yes. umpisa natin, tricycle. Sino yan ulit? Si Ariel Lim. Yes, Mr. Ito. Yes, Mr. Chair. Si Ariel, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Pasensya na po, hindi ako naka-attend sa mga nakaraang hearings. Okay lang po, sir. Mr. Chair, ako po ay nagre-represent dito ng NACTODA, pero dahil sa wala yung ibang kasama ko, ako rin po ang National Chair ng National Public Transport Coalition, kung saan pati mga truckers kasama. Hindi po nakapunta rito yung SITAP, HATAW, INTA, na mga organisasyong malalaki ng truckers na may problema po dyan sa Arten. At Mr. Chair, magtatanong lang po ako sa inyo dahil kailangan po idaan ko sa inyo. Ano ba yung paraan para hulihin? Hindi ho ba, Mr. Chair, pwede bang pakitanong sa LTO o sa ibang ating di ho ba kinakailangan may initial violations bago tayo mampara o manghuli ng anumang uri ng sasakyan? Nasa batas po yan, pero yan po ang problema ng buong Pilipinas, Mr. Chair. Nabanggit ko ngayon kanina, sir. Diba? Buong Pilipinas po, ang tricycle nasa buong Pilipinas. And pangalawang tanong ko, Mr. Chair, pwede masagot po nila, bakit po ang mga enforcer, even LTO, hindi po mga organic, puro JO. Pag nareklamo mo, wawawala na. Ano pong habol ng motorista? Alam po yan ang ating butihing kongresista, si Congressman Bonnie Busita, na talaga pong pinag-uusapan namin palagi yung mga pagkakamali. Katulad ho ng policy, Mr. Chair, marami ako bibigay na posisyon. Yung pong LTO at saka LTFRB, gumagawa ng mga MCs, mga memorandum circulars, pero sila mismo hindi nila ma-interpret ng tama. So, huli ng huli, 200,000, 200,000, 200,000. So, lahat ho hinuhuli. May mga instance po na problema ngayon, even in Mindanao, ang tingin ng mga tao sa Mindanao, pinag-iinitan tuloy sila dahil sa politika. Sana naman po hindi mapasok doon. Dahil Davao pa nangyayari mismo. Mr. Chair, nagpunta po ako rito para hilingin lang sa committee na to na dapat po siguro magkasundo ang LTFRB at LTO muna bago sila manghuli. At kung hindi nila matranslate, Mr. Chair, yung kanilang ginawang mga MC, dahil iba po ang kanilang mga pagkakaunawa, hanggang ngayon hindi nila masagot for more than a year. Mr. Chair, nasumulat kami, wala pong kasagutan. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan ko po silang lahat, request ko lang sana po Mr. Chair, na sa pamamagitan ninyo at ng Committee ng Transportation sa Kongreso, matapos na ito kasi po hindi po biro. Una pong question namin, yung pong JAW na nagtatakda ng 1 milyong tubos sa mga bus na nahuhuli na sinasabing colorum, 200,000 sa mga van, 100,000 sa taxi, 50,000 sa jeepney, 12,000 sa tricycle. Ito po ay naging hindi po tumino ang driver dito. Ito po ay naging dahilan ng korupsyon ng buong enforcement group sa buong Pilipinas because of this. Katulad po namin sa tricycle, iba-iba kami ng lugar, iba-iba ang local government unit nagpapatakbo, pero hindi po magkakapareho yung kanilang mga tubos. Iba-iba pong tubos. Mas mataas pa nga sa probinsya, mas mataas pa sa local government yung tubos kaysa po sa national government, na alam naman natin na under the law, hindi po pwedeng tumaas yung sa lokal, sa national, kailangan magpantay o bumaba. Pero ito po yung talagang kalakaran, at ang ating pong mga transport driver, wala po sa truckers hanggang sa pinakamaliit na pareho namin, hanggang sa bagong unit ng mga motorcycle taxi na kinikilala na bilang pampasada sa buong Pilipinas, nasasakta na, Mr. Chair. So, Mr. Chair, ayoko sanang magsalita ng pero ginawa po itong palabigasan ng ating mga enforcer. Sa MMDA, sorry, hindi nyo ako nakikita palagi. Never akong tumungtong sa mga opisina nyo. Lagi akong nagrereklamo
sa tamang lugar. This is the right na tama po na pag-usapan sa Senado dahil po yung pong mga ginagawa ninyong mga kung ano-anong mga programa, hindi po wala pong batas eh. Naintindihan po namin, Mr. Chair, di ba, na may karapatan sila. Pero pag wala pong batas, wala po kaming proteksyon. Ibig sabihin, anytime, sinasabi ko nga sa ating ASIC sa LTO, nagpapasalamat ako, sinagot niya naman, Mr. Chair, pag nahuli ka, lalo na sa LTO, pupunta ka sa adjudication board nila. Sino po ang mag-ano sa'yo? Maghihiring sila. Lagi po kayong talo. Umakyat ka naman, ang policy, umakyat ka na naman po para sa appeal, sa direktor. Ganun pa rin ang mangyayari. Ang huling appeal mo sa ASEC ng LTO. Pag wala pa rin doon, korte na ang punta ninyo. So, Mr. Chair, mahirap pong magdemanda sa korte sa dami kong pinapile na case. Dahil hindi po biro ang magbayad. Wala po kaming kakayahan. Kaya Mr. nandito Chair. tayo ngayon, Mr. Lim. Thank you. Maraming for bringing salamat, that up. Mr. Chair. Opo. Para gumawa tayo ng batas na kung saan yung mga traffic enforcer o police na namamara dahil lamang mangharas at naabala yung isang motorista sa maling pagtiket sa kanya, mananagot. Pwede siyang masuspinde. Yan ang batas na ginagawa natin ngayon. That's why we're here to talk about that. Yung Tricycle Association, meron? Mr. Rondel Dizon of Pamplona 1 Toda Las Piñas. Mr. Dizon, ano po yung usual problems na na-encounter niyo po sa kalye? Mr. Chair, good morning po, Sir Idol Rafi. Kami naman sa amin sa tricycle sa Pamplona 1, wala kami masyadong problema kasi I'm see to it na sumusunod po kami sa tamang regulasyon. Unang-una yung aming mga driver's license, kailangan updated siya. Aming mga TRU and of course, ang aming prangkisa. Maliban lang po dun sa mga, minsan yung isolated cases lang po, Mr. Chair. Yung halimbawa, tatawid kami sa kabilang rota namin dahil sa emergency cases. Halimbawa, mayroong mga inaatake na kapitbahay, kamag-anak ng tricycle na hindi na siya nag-aantay ng responde. Siya na po mismo maghatid sa ospital. Minsan tatawid na po kami, Mr. Chair, sa aming rota. Pero isolated cases naman po and then nakikiusap naman po kami sa mga traffic na pagbigyan kami kasi hindi naman siya araw-araw namin ginagawa o ano lang siya yung emergency purposes. So far po wala po kami masyadong problema po sa amin. Maraming salamat po. Meron pa ba? For ride-hailing company, sir. Okay. For Move It, we have Mr. Arnold Wayne Jacinto, General Manager, to be followed by Grab, Mr. J. Laganzon. Okay. Kanina narinig naman natin yung mismo mga rider nagsasabi ng mga reklamo nila. Okay, unless meron maidadagdag yung present dito na taga-Grab or Move It. Yes, Mr. Chair, I'm Wayne Jacinto for Move It. So, Mr. Chair, nakakarating po sa amin normally yung mga problema sa mga signs sa daan. So, yung clarity of signs lang sana kasi minsan hindi nila alam, lalong-lalo na pag merong sign na nakaleft. Excuse me, Mr. Bonifacio, hindi kita nakita. Nasaan? Bigyan natin ng video. Meron siyang audio pero wala siyang video si Mr. Bonifacio. Paki-adjust. Sir, can you turn on your video camera? Ay, sorry. Ito po. Ayun. Yeah. Go ahead, Mr. Bonifacio. Yun nga po, yung mga disregarding traffic signs, normally, yung mga nagiging problema kasi walang mga clarity ng mga signs. So, minsan, di mo alam kung sa isang kalye, kung pwede kang dumiretso o kakaliwa ka lang. Ngayon, wala namang marking na left lang to o diretso lang to. Minsan po, pagkakanan ka, may mga nakasulat na no right turn on red signal, pero may mga kalye na wala namang nakasulat na no right turn on red signal. Ang nangyayari po nito, pag kumanan sila, nahuhuli sila. Yung clarity lang po sana ng mga signs para po sa lahat na sana maging uniform po no sa lahat ng LGU, although hindi naman natin to kontrolado, pero nagiging mitsa po kasi ito ng pagkahuli nila. At doon na nga nagkakaroon ng pagtatalo kasi minsan hindi naman pala malinaw yung mga signs sa daan. So yun po yung mga karaniwang na-encounter ng ating mga riders sa Move It. Thank you po, Mr. Chair. Okay, thank you. Thank you, Mr. Bonifacio. Meron pa? And finally, for Grab, we have Mr. J. Laganzon. Mr. Laganzon, magandang hapon po sa inyo.
Mr. Laganzon? Okay, meron siyang video, wala naman siyang audio. Mr. Laganzon? Magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Chair. Dane Fajardo po, Grab po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamukha lang din po ng sinabi ni Sir Wayne. Sa Grab naman po, ang kadalasan pong mga feedback na nare-receive po natin sa ating Grab driver partner, yung paghuhuli po pagdating po sa color coding. Yun naman po ang kalimitan nilang tinatanong. Alam naman po natin na pagka Grab driver po ay exempt po sa coding, except po sa certain areas like Makati and Las Piñas po. Ngunit pagka nahuli po sila, bukod po sa pagkuha ng kanilang mga lisensya, hinihingan pa daw po sila ng mga ibang dokumento tulad ng mga PA at mga papel nila na nagpapatunay na Grab driver sila. Bukod po doon sa nakikita na ng enforcer na mga driver as na nakalagay po sa kanilang mga kotse. Pero bukod po doon, Mr. Chair, wala naman pong ibang pinaka-concerns mo. Yun lang po. Pagdating lang po sa coding, nag-a-abide naman po ang ating mga Grab driver partners pagdating po sa coding, lalo na po sa Makati area. Pero doon po sa iba, ang request lang po nila, kung sakaling huhulihin po sila at nakita naman po na yung sasakyan may MMDA sticker din po, nakita rin po na may Grab driver app at may pasaherong sakay, sana po hindi na po mahingan ng iba pang mga dagdag dokumento para rin po makabiyahe na rin po kagad ang ating mga driver partner. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir. Comsec, meron pa? Yun na lang. Okay. Before I proceed, since nandito si Congressman Bonifacio Busita, kung meron siyang gustong sabihin or opening statement, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa ating po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, with Honorable Congressman Rhodes Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government and Finance for the Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, since 2006, noong ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group, marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmariñas City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chair, isang rider ang bumangga ang minamanewang motorsiklo sa nasabing truck at namatay. Siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayarin sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng 5 araw. Sa LTO, Mr. Chair, maraming beses na po nating napatunayan na yung mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator, hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers. Marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas ay nagaganap, Mr. Chair, araw-araw, gabi-gabi, sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napiperwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling panghuli. Dagdag pa dito, ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho, no work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira
at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kanilang ahensya. Mr. Chair, pinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho, hindi nababayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nag-contest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Air Traffic Apprehension Act, mapoproteksyonan po nito ang mga kapatid nating motorista laban sa pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin ang imahe ng LTO, PNP, MMDA, at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number 3366 sa Kongreso para sa Air Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng atensyon at priority ang Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, authored by Honorable Senator Raffy Tulfo. Sa ngayon po, Mr. Chair, ang substitute bill for House Bill number 3366, Fair Traffic Apprehension Act, matapos ang ilang mga hearings sa Committee on Transportation, ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation, bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming salamat po on behalf of Panrider Party List at ng mga kababayan nating motorista. Maraming salamat, Congressman Bonifacio Busita. Meron akong nasagap pala sa news lately. 2 weeks ago, andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BGC sa kanyang kondo ng isang MMDA traffic enforcer. Meron ba tayong taga-MMDA dito? Anyari po, bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan, ang ginawa, iniskortan papunta pong kondo niya. Sino ba yung Poncio Pilato sa SUV at sobrang super VIP treatment, hinatid pa? Naging escort patuloy kayo po, yung traffic enforcer. Yes, Mr. Chair. Good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Totoo po yun ng madaling araw ng July 28. May dumaan na private SUV sa bus lane counterflow from Guadalupe going to I think Bendia. It was monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang MMDA Metro Base ng enforcer. Actually, tatlong MMDA traffic enforcers. So, dun po sa command center ng MMDA, kompleto po doon. May PNP. Sir, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Proceed, sir. Yes po. So, the 3 enforcers were dispatched from our command center. Naabutan po yung SUV at pinaatras ng mga MMDA. Actually po, yung bus carousel, alam naman natin, it is within the exclusive jurisdiction of the OTR. Sir, pwede paki-shortcut. Yes po. Sino po yung sakay ng SUV at bakit po siya inescortan pa pauwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang bakit siya nag-escort binigyan ng po, super VIP treatment? ang nag-escort po sa kanya hindi po MMDA. Sino po? From SAIC, DOTR. Ang nag-escort po sa kanya 2 Coast Guard and 1 personnel of SAIC under DOTR. MMDA were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala akong panikit yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. So, a ticket was issued? A ticket was issued for illegal counterflow and 1 person of SAIC. Bakit siya binigyan ng super VIP treatment? Yes po. So, the 3 enforcers were dispatched from our command center. Naabutan po yung madaling araw ng July 28.
Ano pa ba? Reckless driving. Okay. Although may dumating din pong police because medyo maraming dumating na mga from different agencies enforcers. So the MMD enforcer Kaya pala, sir, okay. Sino po yon yung sa SUV? Si alam po ng DOTR. DOTR, I need the name of that person. His name is Christopher Lim De Vera. Christopher Lim De Vera. Ano po siya? Sino siya? Taga saan siya? Taga gobyerno ba ito? Christopher Lim Mr. De Vera. Chair, the investigation is ongoing. Itong si Mr. Christopher De Vera, nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. When this incident happened, Mr. Chair, we were not there, but ang initial report was nakainom po. So, lasing. Opo, Mr. So Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sasakyan. Bakit iniskortan pa siya po ng bahay? Naging baby pa tuloy siya ng DOTR. Unfortunately, Mr. Chair, when the PNP was there, we were left with what? Mr. De Vera po, yung driver, Ano po? sorry. Ikaw muna, sino ba to si De Vera? Anak ba to ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Bakit gano'n na lamang yung itrato to? Maging yung pulis, hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya, nagsidatingan kayong lahat, sabi mo, dami nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA, nag-issue ng ticket. And I commend you, MMDA, for doing the right thing. Na-issuean siya ng ticket, regardless kung sino man siya doon, kung sino man siya na Poncio Pilato. Ito lang DOTR, nakakapikon, at saka itong PNP. Come on guys, huwag kayo matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patakaran tayo pagdating sa drunk driving, syempre, lasing siya, makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yun, kinulong siya. At inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniskortan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan? Mr. Chair, if I may, I was able to get the information po, i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Tracker Lim. So, ang nangyari po, tama po, no, may dumating po mga kapulisan, and then eventually po, nung dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang actual po nangyari, so nag-back po, no, to go back to the nearest exit. Ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no, yung kasama namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no, was that para hindi makasakit or hindi kaya makadrive, sinamahan po, drive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, sa presinto po. Which unfortunately nga po hindi nangyari nung nandun yung ating kapulisan. Teka muna, so bakit pinalis yung pulis? Ba't kusang umalis yung pulis o pinalis yung pulis? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusang umalis yung mga pulis? Siguro po, no, I will make a Do you have the name of those policemen? Wala tayong name, ano? We have no name yet, Mr. Chairman. That's why it's still, the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung pulis ba pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver at saka yung mga pulis? Not that we know of, Mr. Chair. That's why we're asking. May inabot ba doon sa mga pulis? Ako, based on the CCTV footage po. Kasi hindi naman siguro alis yung pulis for nothing. So kaya siguro, so hindi nyo nakuha yung pangalan. Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sinong tumawag ng pulis? Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Yung police po, parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe. We were able to get the name of the two policemen. We already endorsed it to DILG yesterday for their own investigation. Because lumapit naman po sila and yung dalawang police ang tinanong lang sa enforcers namin kung may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver, something like that. Pero alam ng mga police na lasing yung driver. The enforcers told them na, Chief, mukhang nakainom po itong driver. So dapat yung police nag-take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya.
in the first place, nag-one-way siya, counterflow siya, doon pa lang, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na para siya. So dapat, sinamahan siya sa presinto, kinulong siya, idin pa yung kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, we already gave the names to the ILG yesterday at the House of Representatives hearing at under investigation na rin po ng DILG yung dalawang pulis na nandun during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera? DOTR ba yun o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi po ang nangyari when umalis na po yung PNP and MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at meron pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain, whatever. Ang sagot nila wala. Mr. Okay. Chair. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that dapat sa police station po natin. Correct. So, anong nangyari dun sa dalawa? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair. investigated. This was 2 weeks ago. So, continuous pang investigation? Yes, because they're interagency po. Merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR. So, dahil inamin mo, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So, for 2 weeks, you keep investigating hanggang ngayon wala pang resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo. Yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para ko, Nandiyan na, alam mo na may violation yon. Lasing, nag-counterflow, at ginawa ng inyong tauhan, sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Sinamahan. Ano pang klaseng investigation, ano pang klaseng ebidensya ang hinahanap niyo po? Baka kamag-anak mo to, Christopher Lim, Asik Lim. Mr. Chairman, no, it's not Hindi, related okay. to us. Hindi nga, sir. Hanggang ngayon, ini-investigate niyo pa rin itong tauhan ninyo na very obvious naman talagang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-imbestiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawan ng sanction itong tauhan ninyo? Check nyo nga sa Google sino itong Christopher Lim de Vera. Would somebody check? Tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. May plate number tayo? LTO? Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then, meron tayong pangalan niya, MMDA. Do we have his name? Yes, sir. Kasi we got the name because yung MMD enforcer who yung nanikit. So all the details were given to DOTR for them to issue show cause order. Yung LTO po yung ng show cause dun sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair. Okay, ano po yung show cause order ninyo? Mr. Greg Pua, Jr., Executive Director ng LTO, sir. Yes, Mr. Chair. Nung nalaman po namin itong nag-trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle under the name of Wivina Lim de Vera. Ano pangalan po yung owner ng vehicle? Wivina Lim de Vera. Female ito, si Wivina. Yes. Female. Yung driver is male? Yes, Mr. Chair. Male. Okay, why would you issue a show cause order to the owner of the vehicle when in fact Wivina was not the driver or was not in command of that vehicle at the time of the apprehension? At the time of the issuance of the show cause, Mr. Chair, we don't have any information yet. I thought you already have that information from the MMDA kasi the fact that the MMDA was able to issue a ticket
to that driver, then dapat ang show cause order doon sa driver, hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabangga. Yes, Mr. Chair. Hindi But naka-aksidente. at that time, Mr. Chair, nakita namin nag-trending po yung video. We immediately issued show cause only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver, Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim de Vera, suspindihin yung lisensya nito. Yes, I Mr. want Chair. this license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. The case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr., Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi na ang lisensya nitong si Christopher Lim de Vera. Asek Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. Stop na yung mga tinatawag niyong bullshit na Sorry. Stop niyo na yung investigation, sinasabi niyo precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag naman kami. Mr. Chair. Suspindihin niyo po yung tauhan niyo. Can I expect from you to sanction this? Ilan po sila? Yes, Mr. Chair. Ilan po yung mga tao niyo na Tatlo po yung naghatid po sa kanila. so these Mr. Chair. three persons from DOTR, I want them sanctioned. Ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, meron pong administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. So sa administrative sanction, ano po ang nakikita niyong pwede ipataw sa taon to? Besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So I would like you to give us an update maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa ating napag-usapan. At kung na-implement po yun, I want a black and white, I should be furnished in black and white yung pong naging desisyon ninyo at yung pong pag-implement ng inyong desisyon. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Sino ka din ano? Mr. Chair, if I may. Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang, di po ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag-revoke ng license, Mr. Chair? Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga kanina, nakita naman natin sa video, pag yung malilit na tao, ang bilis na hulihin at tikitan, kikilan, pero pag mayaman, medyo binibibi-baby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya magpo-post ng danger sa ating mga kalsada. Okay? Now, Senator, Mike, meron kang gustong sabihin? I'd like to express my support to Sen. Rafi, so my partner here in the Senate, my good friend. I'd like to express my support and natutuwa naman po ako at na-action ng kaagad itong mga concerns ng ating mga kababayan, lalo na po sa traffic apprehension. Napakahalaga po lalo na sa ating mga commuters na patas lang sa mga biyahe nila. So I of course I commend Senator Rafi on his efforts and this bill. So thank you. Maraming salamat po. Thank you, Senator Mark. Let's talk muna about dito sa mga body-worn camera. Kasi mahalaga ito. It works both ways eh. Protection para sa mga motorista, protection na rin para sa mga traffic enforcers. MMDA, I've heard na nabigyan kayo ng budget para sa mga camera. Yes po, we already launched it, yung aming body-worn cameras, which is also real-time. Naka-live feed ho siya sa aming command center, audio-video, kung anong sinasabi. Ginagamit na ho ba? Ginagamit na ho. Pero po, 100 units pa lang po yung gamit namin ngayon na body-worn camera. Pero ilan po yung nabili ninyo? 100 po. Pero may additional ho kaming PR ngayon na body-worn cameras this year para pangdagdag. Actually po, hindi naman lahat naka-body-worn. Yung mga ano lang, bawat team, at least may isa na naka-body-worn cameras. So yung nakasuot ng body-worn camera, siya yung nag-apprehend. Eh baka naman,
siya yung tumatalikod habang yung kanyang mga kasabwat or alipores ang nagigipagpiyansa. Monitor ko namin yan, Mr. Chair. Hindi ko siya pwedeng patayin. May ganun pong system na except siyempre kung papasok sila sa CR, doon lang nila pwedeng tanggalin at itaob. Pero hindi ko siya pwedeng i-turn off kahit patayin, hindi ko siya na ano. And hindi rin nila naalis ang volume. So alam namin kung anong nangyayari real time, pati yung exact location nila may ano po. Opo. Okay. 2,500 personnel meron kayo sa MMDA. Ilan ang kailangan yung body-worn camera? Una po yung sa tough enforcers ninyo. Yung may mga panikit lalong-lalo na. Kasi sila ho talaga yung ang may mga panikit po sa amin out of 2,500 mga nasa ano lang po 700 to 750 personnel. Okay. Ilan po dito sa 700 to 750 ang sa tingin ninyo dapat ay magkaroon ng body-worn camera? Dapat ho lahat. Lahat. So 1:1 para yung accountability ho. Mahirap po kasi kapag second shift ililipat na naman dun sa kapalitang enforcer. So 700. Opo. Sa tingin nyo. Paki-multiply nyo nga 700 times 60,000 per unit. 45 million. Para mabigyan natin ng camera lahat ng traffic enforcement nyo. 60,000 pesos. Ano to? Gold-plated ba ito o gold? Medyo kamahalan nata. That is European technology. Kung ano po yung ginagamit ng London Police natin. Same brand, same system. So this is 1,000 euro kung sa European. Yeah, 1,000 euro. Hindi lang po kasi yung body worn, yung system ang package ho siya. Pero ngayon, since may system na kami, yun na lang ang body worn camera. Yung unit na lang ang bibili. 1,000 euros. Hindi pa mahal to para sa isang body worn camera. Kasama po dyan yung subscription ng Globe and Smart for I think 3 years. Naka-lock in po. Why do we have to With subscribe? GPS ano? Teka muna. Body worn camera, kailangan mag-subscribe ka sa Smart and Globe kasi po, para mag-function yun? Naka-live feed ho kasi siya sa command center para nakikita namin real time. Okay. So package na to, 60,000 yung unit and then pa subscription. Yes po. Wala na kayong babayaran subscription sa... Wala na ho. Nakalock ho yan for 3 years. Nakalock for 3 years. Okay. Sige. Anyway, sa budget hearing, pag-uusapan natin yan. For the meantime, gusto ko ma-account itong 114 na nabili nyo. Diba? Nasaan to at sino-sino gumagamit nito? Saan ba sila Actually, hindi lang po Mr. Chair siya nagagamit for traffic. Kapag may mga big events like SONA or rallies, nakakapunta mismo yung enforcer to monitor the entire situation. No, sir. What I mean is, kailangan natin ma-audit, ma-account itong 140 body cameras kung talagang meron nga ito. Okay. And gusto ko malaman kung saan naka-station. Apo. Paano ginagamit itong mga body-worn camera ng mga traffic enforcers ninyo, saan naka-station. Yes po. Yung mga enforcers na yun. We will, Mr. Chair. We will submit a report on that. Naka-MR naman ho siya sa lahat ng personnel namin. Sa mga permanent traffic enforcers. Okay. Isa na lamang concern ko sa MMDA. Di ba meron kayong hotline para sa road assistance? Opo, MMDA hotline 136. 136. Tinawagan namin yung 136 kahapon. Ang daming pasikot-sikot kung saan ka tinutulak or dinadirect. Meron pang press 1. If you need this, press 2. If you need that, press 3. I'll tell you what, where I'm driving at. Nagkaroon na aksidente sa EDSA. Kunting sagian lang. Magkakaburol-burol na ang traffic at aabutin yun hanggang 10 kilometro, magkakaroon ng bottleneck. Dahil ang bagal dumating yung traffic enforcer para picturean yung dalawang kotse na nagsagian para ipatabi na agad-agad sila nang sa gayon maging maayos ng takbo ng traffic. Ano po yung nakikita yung solusyon at paano po makatulong itong 136? Yes, Mr. Chair. Monitor naman namin yan sa command center. The problem is
nag-aantay pa po kasi ng police from Traffic Bureau. As of now, ang MMDA hindi po sila allowed, but already had a final parang ano po, nagbinigay na namin sa Insurance Commission. We're just waiting for the signing of the Memorandum of Agreement wherein the Insurance Commission, kapag mga minor incidents, para makapag-claim lang naman ho ng insurance, na yung traffic enforcers, even local traffic enforcers na mag-undergo ng training sa Insurance Commission ay covered na without we don't need to wait for the police, even the MMDA or local traffic enforcer. Kapag mga ganung sagyan po, for the purpose of insurance claims, pwede na po. And yun po ang ginawa namin, nakipag-coordinate kami sa Insurance Commission and we're just waiting for them for the date of the final signing ng MOA para ma-honor ang report ng MMDA and even the local traffic enforcers pagdating po sa insurance claim. Kasi ang insurance company po, ang gusto nila, dapat nadaan sa police, may traffic bureau and everything. So with this, malilesen natin ang bureaucracy and mas madali nang makaklaim yung mga tao natin ng mga minor incidents ng sagian. That's all, Your Honor. So what happens kung wala insurance yung nakasagi? Yung medyo tatagalo talaga. Papaabot sa police kasi it would dadaan po sa korte ng magkiklaim sila for civil damages kung walang mga insurance. So, ang walang dyan kasi... Gaano katagal yung response time once kapag rush hour po, Mr. Chair, it would take more than 30 minutes. Lalong-lalo na kapag malayo din yung traffic bureau ng police. Kasi sa Metro Manila, ilan lang naman ang traffic bureau per LGU. So, we have no choice but to wait for the police. I'll tell you what. Ganito. What if yung inyong command center yan ay nakakonect sa iba't ibang LGU? I'd like to acknowledge the presence of Senator J.B. Ejercito. Para kapag halimbawa nagkaroon ng banggaan, tatawag yung motorista sa inyong hotline and then kayo na ang babato sa pinakamalapit na police station o pinakamalapit na LGU Traffic Enforcement Group na para rumisponde. At yun na nga, letratuhan, kunin yung insurance, and then patabi na agad yung nagsagian. Mr. Chair, actually sa command center namin may NCRPO, may QCPD, may HPG. Kasi nandun na rin po sila. Minsan sila din na po matawad. Ba't umabot ng 30 minutes? Pag rush hour po talaga, mismong police na traffic din po. Oh, let's say hindi sa EDSA, let's say sa ibang parte. Ba't inabot ng 30 minutes? Sabi natin sa Quezon Avenue. Yung sa akin kasi, sir, na-encounter ko na yun eh. I was a victim as well. Na sabi ko, ano tong bottleneck na to? Pagkababa, I think it took me almost 40 minutes. I got stuck in traffic. Talagang usad pagong. Pagdating ko doon sa lugar na kung saan nagkaroon ng bottleneck, ayun lang, konting sagi lang. Yung isang kotse nasagi ng delivery van. 40 minutes. Paano natin maiwasan yun? Kaya, yun nga po ang ginawa namin. We coordinated and we drafted a MOA with the Insurance Commission para po hindi na mag-antay sa police. Mismong MMDA, may ano na po kami, template sa, ang tawag po namin is Traffic Incident Investigation Report, which the Insurance Commission will also honor po, pagdating po sa mga insurance para maalis ka agad yung mga ganong bara sa kalsada, because it would really take more than 30 to 40 minutes yung sa likod na maabala ng traffic for a single incident po ng mga sagian. And most of the vehicles naman ho natin covered ng insurance, and kapag na-approve po na napirmahan na yung MOA ng MMDA with the Insurance Commission, that would be a huge help sa mga ganong klaseng Sige, incident. napirmahan na po. Halimbawa, after na mapirmahan na yung MOA ng Insurance Commission and MMDA. Pero kung yung response time din ng mga taong pupunta doon sa accident site ay abutin din ng half an hour, bali wala din. Mas marami po kasing enforcer na nasa on the ground. Bawat how many meters may tao kami. Unlike kung mag-aantay pa po ng police from the traffic bureau na So, pupunta ibig doon sa sabihin, incident. allowed yung mga traffic enforcer on the ground, yung mismo nandun sa kalsada, Yes. na Gumawa ng traffic incident investigation report. And then after that, that would be the basis. alisin agad yung Kasi may system po kami na doon na lang po pwedeng picturean, tapos
papipirman, pipicturan yung license ng involved parties, then we don't need to wait for the police and it could be used for insurance claim, Mr. Chair. Tapos na po yung ako mismo nag-draft ng MOA with the legal of Insurance Commission and we're just awaiting for the final MOA of MMDA and the Insurance Commission, and that would be a huge help for us. Thank you, sir, Attorney Nunez. Thank you, Mr. Chair. Follow-up lamang ito sa mga pulis naman. Pag nagkaroon ng banggaan, disgrasya, at merong nasaktan, yung nasaktan ay dinala sa ospital, at ang ginawa ng pulis, pinag-areglo, madalas mangyari ito, at marami na ako natanggap na sumog na ito, pinag-areglo yung biktima o kamag-anak ng biktima at saka yung nakabangga. Ano ba ang procedure ng PNP pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital? Kasi ang nangyayari nito, yun ay Miss Colonel Alejandro, no? Okay. Ang nangyayari, kadalasan, yung pong nakabangga, nakapatay, mangangako at langit at lupa, sabihin, sige akong bahala, sasagutin kita, bigyan kita ng ganito, ng ganon. And then, sasabihin ng biktima, sige. Pupunta sila sa police station. Yung police pa ang gagawa ng agreement. And then, after na mapakawalan na yung nakadisgrasya, maglalaho na yung parang bula. Yung pangako, napako. So PNP, ano bang procedure kapag sa isang aksidente, especially kung merong nasaktan, na ospital man o namatay? Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat. In that case, sir, in the PNP, we do not tolerate investigators to settle sa police stations. Pinipilit namin siya na conduct ng investigation and we will file the case. Let the court decide kung sino yung kung may kasalanan at kung mag-areglo kasi sila, sir, it's up to the victim and the respondent naman yun, sir. Basta ang importante, sir, mapailan ng kaso ng pulis. Hindi namin sa tinotolerate within the station level pa lang inaareglo na, sir, yung case. Yun lang, sir. Opo, pero madalas mo mangyari yun, so paano natin maiwasan? In fact, I think a couple of weeks ago, may lumapit sa akin na ganun yung reklamo, na pinag-areglo sila ng pulis sa barangay and then hindi tinupad yung usapan, kaya lumapit sa akin dahil walang pambayad sa ospital yung biktima. Meron ba kayong sanction dyan? Meron ba kayong parusa? Yes, sir. All the investigators na gumagawa ng ganun, sir, may sanction sila administratively, sir. And kung may ma-find out kami, sir, na doon pa lang sa level nila, sir, nag-aareglo, we will file administrative cases among the investigators, sir. I'll show you a video, Colonel. Yung taong pumunta sa akin sa programa ko para magreklamo. Can we show the video, Comsec? Kung wala pa yung video, sige. Nay, ako yung pagkakwento sa akin na aksidente nga, nasagasaan, and then dinala sa presinto, nakasagasa, at doon po sa presinto pinag-areglo sila ng pulis. Kaya napapirma po. Sinong pumirma na hindi na magkakaso? Ako po, sa barangay kami nagpagawa ng kasunduan, pero nandun yung polis na pag hindi nila sagutin lahat ng gastusin ng hospital, tuloy ko ang kaso. Walang nangyari. Iniwan kami sa ere. Nagtatago na po ngayon ng kasagasa. Yes po. Ito na Mr. Shem Areglado. Sino po ang may idea na kayo po ipapirmahin sa isang aregluhan? Tinuruan kami ng polis na mag-blatter kami dun sa barangay. Sino tong stupidong pulis? Investigator Libranda po. Nandoon na sa kanya, hawak na niya yung nakasagasa para ma-inquest na at ma-impound yung sasakyan. Pinakawalan pa niya at pinapasa kayo sa barangay. Yes po. Kasama niyo rin si Libranda sa loob ng barangay, di ba, Nay? Opo, kasama siya. Tapos yung paglabas ng sasakyan niya saka yung driver, silang dalawa, hindi na kami kasama. Sila magkasama doon sa office nila. Tapos kayo sa labas? Opo. Pangising-ising na siguro si Libranda pagkatapos. Siguro baka may hawak ng envelope. Sargento Libranda, bakit ka nakipag-usap sa suspect sa loob ng opisina mo at itong biktima sa labas? Hindi po, Senator. Ibibigay ko lang po yung susi. Hindi pa ako nagpag-usap. Kasi kukunin po nila yung sasakyan. Di mo na sana pinapasok sa opisina mo para hindi ka na pag-isipan pa.
Pasensya na po kayo kung nagkamali po ako doon. O kaya nga, next time kasi sir, pag ganun, wag mo pinapasok sa opisina mo itong suspect na kayo lang dalawa at itong mga biktima ay nasa labas. You have to be transparent, otherwise pag-isipan ka. Yes po, Senator. Colonel, Alejandro, nakita niyo po yung video. Ano pong opinion niyo? Sir, on the part of the PNP, sir, malaking pagkakamali po yun, sir, na makipag-usap dun sa, especially katulad nga po nung sinabi ninyo, na personally kinausap niya yung complainant, yung respondent, yung nakabangga. Supposed to be, kung gusto niyang kausapin, with the presence of also of the victim, para alam nila yung pinag-uusapan. Tama po yung sinabi niyo na pag-iisipan talaga siya. Kahit nakako kami, kung gano'n ang ginawa niya, papasok din sa isip namin na siya yung inareglo. In that case po, hindi namin tinotolerate yan sa PNP hierarchy. Kung may pagkakamali po yung police, and we will file appropriate charges against them. So I would like you to file appropriate charges dito sa police. Yes, sir. Kukunin po namin yung names and we will give you feedback. Papalo po namin yung case nito. Thank you, sir. Thank you. Dito yung ating complainant, si Sir Ryan Lloyd Colonna and Ma'am Abilina Sanchez. Magandang hapon po sa inyong dalawa, ma'am. So, na-trace natin ba yung nireklamo ninyo? Natunto na ho ba? Pomsec? Okay, ano nga yung mikropono? Will somebody assist them? Wala ba mga taga-ano rito, Senate? Wala pang balita sa amin po kung na-trace na sila. Wala pang balita? Wala pa. So, Colonel? Yes, sir. Ano pangalan ulit ng pulis? Hindi, lalaki yung pulis eh. Libranda. Merlin Librat. Merlin, lalaki yun eh. Di ba? PSSG. Libranda. Libranda. Yes, sir. Ang gusto ko po, Colonel, itong si Libranda ang gumawa ng paraan para matunto niya kung nasaan na itong inireklamo na Ma'am Abilina and Sir Ryan. Dapat matunto niya. I'll give him 48 hours na tuntunin niya. Pinakawalan niya eh. Di ba? Yes, sir. Pag hindi niya matuntun within 48 hours, itong pinakawalan niyang nakadisgrasya dito sa mga complainant, then isanction mo siya agad-agad. Merlin Libranda, pero lalaki to, tama? Yes, sir. Okay. Ma'am Abilina, tama ba yung pagkakaalaala ko na pati yung sasakyan ninyo na kayo na ngayong na-aksidente ay in-impound, pero yung sasakyan nung nakabangga hindi in-impound? Ganun nangyari. Yung sasakyan yung motor na sinakyan ng anak ko, nilagay daw doon sa outpost. Dinala sa outpost? Opo. Pero yung nakabangga? Yung nakabangga doon sa police station. Sa police station? Opo. In-impound Pati pareho? yung driver, opo. Okay. Pero yung nakabangga, pinakawalan, hindi man na nakulong. Nasaan po ngayon yung... Ngayon, sir, nung una, pumunta sila sa amin na makipag-ariglo sila. Kasi yung asawa daw niya nasa police station. Hindi daw pakawalan. Kung hindi kami makipag-ariglo. Ang amin naman, siyempre, ignorante kami. Dahil wala kami. Sabi niya, sasagutin daw nila yung mga gastusin sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko, sasagutin nila lahat. Di ako naman, siyempre, nag-apas din ako na maano yung anak ko. Umuo ako, pero wala kaming Sabi ng pagkatapos yun, pumunta kami doon sa barangay. Doon kami nagkasulatan na mangako siya na sasagutin niya lahat ang gastusin sa barangay, sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko. Tapos sabi ko, kung hindi tutuparin yung pangako mo, tuloy ang kaso. Okay. Kumusta na po yung anak nyo? Yung na-discussya? Anak nyo ba yung na-discussya? Naku po. Okay. Kumusta na po siya? Wala na po. Patay na. Nilibing. Okay. Nakikilamay po kami sa muli. So, pero kayo po ay nagbayad din sa ospital?
Magkano po binayad niyo sa ospital? 600 plus po. 600,000. 600 plus. Oh, by the way, sinagot ko na ata yung... Opo. O kayo po nagbabayad. Pati sa pagpalibing po. Okay. Kasi kung hindi, pasasagutin ko sana dito sa tao mo, Colonel. No? Oo. Kung hindi nga, seryoso. Bayad na wala na Sinagot ko na Kung hindi, papasagot ko sa inyo dyan sa PNP. Ito nga yung ginagawa namin batas na this time, pag nagkamali yung ating traffic enforcers, yung ating mga otoridad sa pag-apprehend ng mga traffic violators at nagkaroon pagkakamali tulad nito, magbabayad, mananagot. Di ba? Paano kung hindi ko siya tinulungan, mababaon siya sa utang, 600,000 pesos, tapos paano yung papapalibing and all. Tapos nga nagtatago na ito may-ari, itong Charmaine Manansala. Sampan nyo ng kaso to LTO? Show cause order? Yes, Mr. Chair. We'll coordinate to get the details, Mr. Chair. I-show cause order itong si Charmaine Manansala. Charm. And then, sa HPG, meron ba tayong taga-HPG dito? HPG? Mr. Chair, Police Colonel Joel Kasupanan po. Chief Colonel ng Kasupanan. Special Operations Division. Thank you, sir. Highway Patrol Group, sir. Very good. Kayo talaga eksakto ang gusto kong makausap ngayon. Mag-issue po kayo ng alarma sa sasakang ito. Kasi nakapatay ito I want you to issue an alarm for this vehicle na para all points bulletin. LTO, MMDA nandito. Kayo na po siguro sa HPG makipag-coordinate sa lahat ng traffic agency, pati sa mga LGUs, Traffic Enforcement Group na LGUs, mag-coordinate kayo. Gusto ko ma-alarma itong sasakyan yung plate number. Ano yung plate number? Ito. And then, yung driver, LTO, I want his license suspended or even canceled or revoked. Gusto ko ma-revoke ang lisensya ni Shem Areglado. And then itong, what's the plate number? Toyota Fortuner Black NE3. Ito, para sa kalaman ng publiko, ito po yung plate number NEJ6228. NEJ6228. Black na Toyota Fortuner. One more time. Black na Toyota Fortuner NEJ6228. So magpalabas po kayo ng alarma para sa akin ito. LTO, MMDA, HPG. Sa LTO, di ba meron kayong traffic enforcement group? Kung tawagin ay Meron po kaming traffic adjudication service, Mr. Chair. Hindi adjudication. Yung nagpapaalarma, yung manguhuli dahil naka-alarma. We have the law enforcement service, Mr. Chair. We will put the vehicle under alarm, Mr. Chair. Okay. Sige. Meron kang gusto sabihin, si Senator J. Versito, would you like to make a statement? Yes, thank you, Mr. Chair. Maganda ho itong inyong prioritize itong Fair Apprehension Act. No, alam ko si Colonel Busita, si Congressman Busita rin nag-file sa House. No? Ang tanong ko lang siguro, madalas din nangyayari ito, nagko-complain sa inyo, Mr. Chair. Tanong ko lang sa PNP, ano yung patakaran? Halimbawa naman, kasi madalas parang nangyayari pag halimbawa rider, motorsiklo, na-involve sa aksidente, pag namatay, kahit na hindi kasalanan nung driver na nakabanggaan, kinukulong ka agad, Mr. Chair. Halimbawa, sumalpok sa truck. No, halimbawa, lasing yung rider. Kadalasan nangyayari kasi nangyari po sa amin to, Mr. Chair, yung delivery truck namin ng yelo. Meron kaming negosyo. Nakaparada lang, nagbababa ng delivery. Binangga nung nakainom na nakamotor, namatay yung nakamotor. Agad-agad kinulong ka agad yung driver ng truck. Opo, madalas nangyayari yan Parang nangyayari kasi, Mr. Chair, kaya gusto kong malaman anong patakaran, ano ang polisiya na kapag ba namatay yung isang na aksidente, automatic ba yung kabila kukulong ka agad? Sige, anybody from the period. Kasi pwede natin isama ito, Mr. Chair. Very unfair din po kasi ito.
PNP, you're now recognized. Colonel Alejandro. Sir, thank you sa magandang katanungan, sir, JB, sir. Actually, sir, yan din po yung nasa napupuntang dilema sa PNP, sir. I was also, I've been a chief of police of other provinces, municipalities. Naging yan din po yung problema namin. Hindi rin po namin alam kung may batas ba tayo na nakakasanksyon na pagka vehicular accident at namatay yung nakabangga, automatic ba na kahit nakasalanan niya, hindi natin siya isasanksyon. Ang nangyayari po kasi, usually, pag may namatay na involved na tao na, kinakasuhan po kaagad ng PNP. Yun po yung nakalakaran na nung araw pa. Kaya nga po ito, siguro itong batas na ginagawa po ninyo ngayon, pinasa nyo po, sana po ma-address din yun para po maalis na rin yung burden sa PNP, para po yung decision na mag-file ng case para dun sa mga nagkasala ay mawala na rin po. Kasi ang nangyari nga po, yung walang alam-alam na nakaparada lang ako tapos bigla akong binangga, bigla naman ako yung nagkaroon ng kasalanan. May nakakwenta po kasing judge dyan, sabi niya, ay namatayan tayo, kaya kailangan natin automatic na mag-file tayo ng case. Yun lang po ang advice sa akin noon. Kaya ang naging kalakaran po ng PNP, pagka may na-involve na po na tao, automatic na sinasampahan po ng case yung driver na hindi na, yung buhay. Kasi yung namatay po kahit nakasalanan niya, yun nga po ang nagiging problema. So talagang medyo Mr. Chair, magandang ma-discuss natin to because it's also unfair. No, for drivers who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan, automatic kinukulong kasi po may namatay tulad nung alam ko may sumalubong sa express sa Skyway ba yun? 'Di ba? Naging kasalanan, sumalubong na nga po yung pumasok na motor pero kinulong pa rin yung nasa tamang daan. So, I think, Mr. Chair, if we can probably have yung maganda to, no? Fair apprehension, pero itong detention, we have to prevent detention of motorists that are not responsible. Kasi meron ng mga CCTV ngayon. Kung halimbawa naman, may katunayan o may katibayan na hindi niya kasalanan, kawawa naman, Mr. Chair, kung ikukulong yung driver na wala namang kinalaman. Siguro si Congressman Busita, ito yung dati ng police. Ano pong masasabi niyo dito? Tsaka DOJ probably, Mr. Chair, kung shed light on this. Thank you, Mr. Chair. Honorable Senator JB, sir, thank you. Without bias, Mr. Chair, marami kasing police na tamad talaga magtrabaho. Sinasampa ng kaso, mayroon kasi silang reasoning na bahala na ang korte mag-decide. Pero nung ako, Mr. Chair, nasa HPG at nakita ko na yung mismong namatay ang may kasalanan, hindi man ako nagdidikta, pero ina-explain ko, Mr. Chair, both party. So, dapat po, ganun ang gawin. So, in the case na wala kang kasalanan, namatay yung kabilang party, the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiyansa, kasuhan ang pulis. Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ang pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like, yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear. Nag-counterflow yung rider do sa Skyway. So, kung gagamitin po ng police, ng HPG, particular, yung nagkandak na investigation doon, yung dedication to public service, common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Meron tayo ditong taga-DOJ. Okay. See, I'd like your opinion dito sa pinag-usapan natin. Your Attorney Albert Ignatius Aragan II. Okay. Doon ako na medyo nabulabog sa sinabi ni Senator JV. Nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit, nasa tamang parking, tapos meron isang motor, lasing, binangga niya yung truck, namatay siya. Bakit kailan makulong ng driver? In the first place, hindi naman siya moving. Nakaparada lang siya doon. So, anong stand ng DOJ tungkol dyan, sir? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Probably, Mr. Chair, the detention was more of a preventive while the police officers were determining the liabilities and to determine if to file the complaint before the prosecutor, Mr. Chair. But upon determination that the driver is not liable, they should release if they are not going to file the case, they should release the
driver, Mr. Chair. What happens kung yung kamag-anak nung namatay nakakita ng butas at sabi magpa-file ako ng kaso. So aakyat sa korte, so naka-hold itong innocenteng driver sa kulungan until na hindi siya makapagpiyansa. Sir, when the case is filed before the prosecutor, sir, the prosecutor will determine if indeed there was a crime which took place, and whether or not the accused is probably there's just the probability that the accused may be probably the perpetrator of the crime, Mr. Chair. So Release for further investigation. Release for preliminary investigation. Ang mangyari. Sir, if the driver is imprisoned, sir, kailangan po magpiyansa before the court para po ma-release, sir. Kakawawang nga, dun sa kaso ni Senator JB, yung driver na nanahimik, nakaupo sa kanyang truck habang nagdidiskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit, etong lasing na motorista sumalpok, ba't kailangan makulong? Mr. Chair, if you with your indulgence, siguro tanong natin ulit si Colonel, kanina sumagot siya kanina, parang yun yung dilemma nyo no? Na talagang pag binamatay, automatic, dahil wala kayong basihan, kinukulong ninyo yung other party. Parang yun na ang naging patakaran ng PNP. So ito yung mga hinahanapan natin ng solusyon para mapagtulungan namin ni Senator Tulfo kung makapag-file kami ng parang unfair detention of motorists who were not really responsible for the accident. Sige, para lang magkaroon maliwanagan kami na ganun po yung dilemma. Before you answer that, Colonel, sorry, Senator, balik muna ako kay Attorney Aragan kasi ang ending noon may pa-file ng police, dadali ng police sa piskalya yung pong motorista or yung pong driver na ikukulong nila kahit walang kasalanan. Ano po yung sa tingin nyo na gagawin namin batas o paano po namin i-craft yung batas na para katanggap-tanggap naman sa DOJ at hindi na po magkaroon ng abala sa side ng taong inosente naman? Your Honor, just to add to the previous question, it is also possible, Mr. Chair, if while the prosecutor is investigating the case, the driver may be released if there's a need for further investigation, Mr. Chair. Okay, mabalik tayo doon sa kay Colonel. So, wag ko na ulit-ulitin yung sa senaryo ng sinabi ni Senator JB. Ano ba dapat ang gagawin ng pulis para magkaroon sila ng guidance? Para yun ang gagawin namin batas para sa inyo dyan sa DOJ. Mr. Anong Chair, pwede? Mr. Chair, upon arrival of the police officers at the scene, they should immediately conduct and determine as to whether the driver is Sino may kasalanan? probably yes, Your Honor. Okay. Pag na-determine ng pulis, halimbawa, na walang kasalanan yung driver Yes, Your ng Honor. truck, in this case, sa case po ni Senator JV na binanggit. So, anong gagawin ng pulis? May namatay. Your Honor, they should release if they find that the driver has no liability, then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you're saying? Yes. Upon investigation na the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikulong. Yes, Mr. Chair. Yun po Okay. dapat, Mr. Chair. Colonel? Sir, kung ganun lang din ang kwan ng DOJ, sir, mas maganda rin sa amin yun on our part. Kasi sa kanila rin kami nagre-rely, sir, especially pag may mga biktima kami, sir. Kasi pag kami namatayan na, yung family ng victims, sila yung nag-i-insist talaga, sir, na maging complainant. Siyempre, kung hindi naman kami mag-a-act doon sa complaint ng mga aggrieved parties, kami naman din, sir, yung magkakaroon ng accountability. So, ang ginagawa namin, sir, ipapile namin, and then, yun nga po, sir, katulad sabi ni Sir Busita na, let the prosecutors or the court decides whether or not yung
suspects ay talagang accountable for his mistakes. And one thing more, sir, isang i-clear ko lang, sir, example, sir, yung bawal tumawid, sabi niya, hindi siya pedestrian lane, hindi siya, walang tumawid ng tao. Yun ay para sa mga motorista lang, sir. Pag may tumawid pa na tao, sir, at nabangga, just the same, sir, the same case din yun, sir, na walang kasalanan din yung driver, yung pero the same, sir, pinapailan pa rin namin ng kaso for negligence. DOJ? Yun din yung, sir, yung isang tanong ko sa DOJ. Yes, alam mo dyan sa EDSA nakalagay, bawal tumawid, nakamamatay. And then merong talagang makulit, tumawid pa rin, nasagasaan, patay. DOJ, ano opinion nyo? Mr. Chair, despite the negligence of the victim, titingnan din po kasi yung conduct ng driver, Mr. Chair, kung siya po ba ay exercising the required diligence in driving, Mr. Chair. So, well, sa part po ng police, they are investigating, gathering facts, Mr. Chair, and if kasi sa level po ng police, Mr. Chair, if there is a certain involvement, they would file the case, Mr. Chair. Sir, go ahead. Siguro in aid of legislation, no? Kasi at least nakita na ni Sen. Rafi Tulfo, dilemma ng pulis to, no? Sinabi nyo kanina, Colonel, na naging standard na talagang pag may namatay, ikukulong yung isang party. Paano po ngayon? Mr. Chair, may mga CCTV na, may mga onboard dashcam na. Siguro sa DOJ, tanungin natin, help us craft this law, na kung may proof of non-accountability, kumbaga, kitang-kita sa CCTV, na kasalanan po talaga walang kasalanan itong driver. No? Hindi lang motor, minsan may mga kotse rin nagka-counterflow. Ano ba, may proof of non-accountability. Pwede ba yun na that moment na pinakita na talagang walang kasalanan, merong onboard or dashcam, CCTV na nagpapatunay na walang kasalanan po itong hindi namatay, pwede bang i-release ka agad? Help us craft laws kasi narinig natin, Mr. Chair, sa kay Colonel mismo sa PNP na dilema sa kanila no? Na ganito nangyayari. Sige, pwede, attorney. Go ahead, attorney. Yes. It's possibly po, Mr. Chair, because kung malinaw po na walang involvement yung driver, Mr. Chair, dapat po na hindi na siya kasuhan, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, pagdating din po sa prosecutor's office, i-dismiss din naman po, Mr. Chair, kung makikita na wala talagang involvement yung Mr. Chair. Tama po yan, Attorney Albert. That's why we're here. Para paggawa namin ng batas, kasama kayo siyempre sa technical working group kung paano kami makagawa, Mr. Chair. na in a way, maging fair to everybody. Congressman Busita, I would like to acknowledge for the presence of Mr. Mar Balbuena of Manibela. Mamaya, pwede kayo magbigay ng inyong opinion or inyong usual problema na naharap ng inyong mga drivers sa kalye kasi nung topic dito, Mr. Balbuena. Kapag sila ay ina-apprehend, anong usually. Congressman Busita, you may go. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, na ano ko lang po yung nabanggit ni Honorable Senator JB na katulad po nitong fair traffic apprehension at tinitingnan po natin dito, Mr. Chair, kapag mali yung apprehension ng police or ng enforcer, nag-contest yung motorista, patawa ng kaparusahan yung police or yung enforcer. So doon po sa idea ni Honorable Senator JB, tamang-tama po kasi. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nag-counterflow yung motorsiklo sa Skyway. Ikinulong pa ng pulis at kinasuhan yung driver ng Innova. So, pag na-find out, Mr. Chair, na mali ang ginawa ng pulis, para maging accountable sila, responsible, dapat po isama din dito na sila ay patawan ng kaukulang kaso, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. Sige, pagbigyan natin si Mr. Mar Balbuena kasi napakinggan kanina yung sa truck, sa rider, sa tricycle. Ano naman po yung problema ang kadalasan na encounter ng mga jeepney driver natin against mga traffic enforcers, Mr. Balbuena? Si Mr. Balbuena ay presidente ng Manibela. Magandang hapon, sir.
Magandang hapon po, Mr. Chair, Senator JB. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Kadalasan po talagang napag-iinitan itong mga public utility vehicles na mga kasamahan natin. Minsan may mga buntis kami na isasakay, Mr. Chair. Magtagal lang kami ng kaunti doon sa loading station. Hinuhuli na kami. At lumadami, padagdag ng padagdag habang nangangatwiran ka kasi nga may buntis kang sinasakay, PWD. Siyempre, hindi naman po yan mabilis na makakasakay. So, pag inabutan na kami ng go, minsan doon sa mga kanto, talagang hindi kinoconsider yung aming mga paliwanag na hindi naman makapag-sakay ng mabilis dahil nga PWD itong mga to, buntis. At ang kadalasan din po, Mr. Chair, yung mga kasamahan po namin na sinasabi na out of line, ang MMDA, sinara yung mga sunod-sunod na kanto kung saan yung pinakamalapit kaming mag-U-turn. Kapag lumagpas po kami ng 200 to 300 meters, Mr. Chair, katakot-takot po na bulsa ang inaabot namin na hindi naman po namin kasalanan na walang U-turn doon sa pinakamalapit dahil isinara. Pero ruta pa rin po namin ito. Napakarami po niyan, Mr. Chair. At kapag kami ay mga nasa loob din ng mga private na terminals, pagka pinapasok po kami ng iba-ibang traffic enforcers, ganoon na lang po ba na wala naman lang kortesiya sa amin na magkakandak kami ng inspection, investigation dito sa loob ng terminal po ninyo. Ang nangyayari po, basta na lamang sila kapasok, may mga bitbit kasing baril. Kaya itong mga miyembro po, takot na takot, Mr. Chair. Sana ito yung mga masolusyonan natin at isa pa, yung sinasabi natin na kapag wala naman talagang kasalanan yung driver, kitang-kita sa CCTV, sa mga cameras, bakit po kailangan pang ikulong ng napakatagal at kailangan maghanap kami ng napakabigat na pangpiyansa. Alam niyo po, Mr. Chair, barya lamang ang kinikita namin dito. Pero napakabigat po ng piyansa. Itong mga nakaraan lang, meron din kaming mga kasamahan na nabigyan ng mga warrant of arrest dahil nga hindi rin po nabibigyan ng tamang mga subpoena. Pagka kinasuhan po kami, mali yung address na ibinibigay o naibigay. Kaya hindi kami nakaka-attend doon sa hearing. Isa pa to, isa pinakamabigat, Mr. Chair. Walang pagkakataon na maipagtanggol namin ang aming mga sarili kasi nga mukhang inililigaw din, hindi man lang nagkakandak ng mga investigation. Kung kami ay mahuli o makakasuhan, so paano namin malalaman na may hearing na pala? Ito po ang isa sa pinakamabigat, Mr. Chair. Lahat po, halimbawa si Madam, may nagkaso o kinasuhan, wala pong eksaktong address. Ang lalabas na lang po, hinahanap na kami ng ating kapulisan, sineserve na yung warrant of arrest. Pero pag sinerve yung warrant of arrest, alam kung saan ka nakatira. Pero pagdating doon sa pagtayin ng kaso, hindi tama yung address na ibinibigay, Mr. Chair. Sana sa DOJ, magkaroon din sana ng mga circular, o hindi ko po alam kung anong tawag dito dahil hindi naman po ako abogado. Paano natin may address to? Kasi bilang mamamayang Pilipino, kailangan po namin sagutin yung mga akusasyon sa amin ng tama. At maipagtanggol po namin ang aming mga sarili. Doon pa lang, Mr. Chair, laglag na kami. Yes, ganito kasi Mr. Balbuena, kung ano yung sinubmit na information ng pulis sa korte, yun yung nakalagay sa warrant. So, ibig sabihin, yung pulis may problema, hindi yung DOJ. So ngayon, yung